Kabi-kabilang aberya ang dala ng bagyong Isang sa Metro Manila. Ang ilan nating kababayan stranded sa baha. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Calao Avenue sa Maynila. Paulo, kumusta na ang sitwasyon dyan? Willard, nagmistulang swimming pool itong TM Calao Avenue dahil sa sunod-sunod na malakas na pag-ulan dito sa lungsod ng Maynila. Ipakita lang natin sa aking likuran, kung makikita mo ay lampas pa rin yung lalim ng baha. Kwento ng ilang residente kanina ay umaabot pa hanggang dyan sa Center Island yung taas ng tubig at may mga ilang sasakyan din na inanod dahil sa baha. Dahil nga sa tindi ng ulang dulot ni Tropical Depression Isang, abala at perwisyo ang sumalubong sa mga Manileño at sa mga biyahero mula kaninang umaga hanggang ngayong pagagabi. Katakot-takot na traffic, mga bahang kalsada, stranded na mga pasahero, mga eksenang tila pa ulit-ulit na sa kamalayan ng mga Manileño at mga nag-aaral at nagtatrabaho dito dahil isang buwan makalipas ang matinding habagat na pinalakas ng sunod-sunod na bagyo, baha na naman sa ilang kalye ng Kalakhang, Maynila. At ngayong araw nga, Agosto 22, tila naging ilog muli ang ilang bahagi ng Taft Avenue. Kaya ang iba, literal na namangka na sa baha, makatawid lang sa kanilang pupuntahan. Pero ang iba nating kababayan, dasal at hugas na lang ng katawan ng sandigan. Huwag lang abutan ng oras sa daan patungo sa trabaho, bahay o eskwela. Grabe talaga ang hirap. Opo, grabe talaga yung baha. Wala mangyari kahit malaking pundo. Hindi man nila nasikaso. Sana mabigyan ng pondo para sa maayos yung mga drainage dito, drainage system ng Manila. Ganito ring lampas tuhod na baha ang sumalubong sa news team pagpunta sa kalapit na Pedro Hill Street. Dahil sa baha, paikot-ikot na ang mga sasakyang nais tumawid papuntang Quirino Avenue at Osmeña Highway. Ang ilang bata, nagawa pang maglaro sa tubig baha. Deadman na kung magka-leptospirosis. Tila hindi rin nahiyang lumapit sa Malacanang ang baha. Mismong paanan ng Ayala Bridge na katabi halos ng Malacanang compound, inabot rin ng tubig baha. At maging ang ground floor ng Manila City Hall, pinasok rin ng tubig. Dahil dito, nagpatupad ng libreng sakay ang Manila Local Government para sa mga stranded na pasahero. Ayon kay Manila PIO Chief EJ Talagtag, nasa 60 pasahero na ang nag-avail ng libreng sakay ng LGU sa mga na-stranded sa Taft Avenue at mga karatig na lugar. Ilang araw lang bago ang ulang dulot ni Tropical Depression Isang, sinimulan ng ayusin ng Sunog-Apog Pumping Station ng DPWH na matagal nang inirereklamo ng city government na sira. Nauna na ring sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na matapos ang naunang epekto ng habagat, tuloy-tuloy ang naging declogging sa Taft Avenue at mga karatig kalsada. Traffic naman ang idinulot ng baha sa tramo Pasay City kanina, dahilan para madelay ang ilang motoristang papuntang Rojas Boulevard at Baclaran. Bukod naman sa Maynila, nagsuspende na rin ng klase ang halos lahat ng lungsod at bayan sa Metro Manila maliban sa Quezon City. Ang DOTR naman, ipinag-utos agad na gawing libre na ang pamasahe sa LRT at MRT simula kaninang tanghali. Willard, bukod sa Maynila ay abiso sa mga motorista, mahabang pasensya rin ang kanilang kailangang dalhin dahil matindi ang naging traffic doon sa South Luzon Expressway northbound, partikular sa Nichols Toll Plaza. Kita sa video ng netizen na si Rio Paliza na bumper to bumper ang lagay ng trapiko sa northbound lane at maging papasok ng NAIA X. Kaya doon sa mga kababayan po nating nanonood at nakikinig na balak sanang pumunta sa airport, ay agahan po ninyo ang inyong mga biyahe para hindi po malate sa inyong pupuntahan. Nagsimula na ring magpulong ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa isinasagawang disaster preparations para kay Tropical Depression Isang at naka-blue alert status sila ngayon sa buong bansa para mapasigurong handa ang lahat ng disaster response officials. Willard. Paulo, nabanggit mo na panay naman ang declogging ng lungsod ng Maynila sa mga drainage. Pero ano ba talaga ang punot dulo ng baha ngayon dyan sa lungsod ng Maynila? At lalo na dyan sa Taft Avenue at Calao? Well, actually, isa sa mga nabanggit kanina ng Manila City LGU ay yung taas daw ng tubig today, yung high tide. Pero ilang beses na rin tayong nag-cover dito sa lungsod ng Maynila at ilang beses na rin tayong inabot ng baha. Hindi lang dito sa Calao, maging sa Taft Avenue. Number one problem pa rin sa ngayon yung basura
na nakokolekta sa tuwing nagkakaroon ng mga declogging at paglilinis nga nitong mga estero at mga kanal na malapit sa Taft Avenue at maging dito sa Calao. At patuloy nga na isa rin sa mga inirereklamo rin ng city government yung mga sira umanong pumping stations. Aside from Sunog Apog, may ilan pang mga pumping stations dito sa Metro Manila ang nirereklamo ng LGU na sira. At isa naman sa mga tinitingnan nilang solusyon ay yung makipag-cooperate sa grupo ng ultrabilyonaryo na si Ramon ang San Miguel Corporation para matulungan daw na madala yung ilang tubig na bumabara dito sa loob palabas ng Manila Bay. Kung kailan yan may implement, yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw, buwan at taon. Pero sa ngayon, Willard, ay talagang kalbaryo ang tinitiis ng ating mga kababayan makapunta at maging ngayong pauwi sila sa kanilang mga bahay. Willard. Paulo, matanong ko na rin, anong oras ba tumigil ang buhos ng ulan dyan? At mula nang tumigil ang ulan, mabagal ba ang pagbaba ng level ng tubig baha? Magandang tanong yan, Willard. Actually, kaninang mga pasado alas 2 ng hapon, medyo humihina-hina na yung pag-ulan. Ngayong pasado alas 6 ng gabi ay wala na halos tayong nararamdamang pag-ulan. Pero medyo mabagal ngayon, Willard. Kumpara nung isang buwan na nagkaroon din ng ulan, pasado alas 6, okay na, passable na yung Taft Avenue, maging itong Calao. Pero ngayon, lampas paanan pa rin yung lalim ng baha. So, yung difference na lang na yun, Willard, it makes a lot of difference. Kung bakit kukumpara natin from the period na July up until August, nagkaroon ng SONA ang Pangulo, tila parang bumabagal ang paghupa ng baha sa ngayon, Willard. Talagang matagal ang kumbaga yung rate ng pagbaba ng tubig. Kumusta naman ang mga pasahero dyan sa kinatatayuan mo, Paulo? Stranded pa rin ba sila dyan o may mga nasasakyan naman sila? Ngayong gabi, medyo may mga ilan-ilan na ring mga UV Express, mga bus na bumabiyahe. Pero kanina, Willard, talagang napakatindi nung sitwasyon ng ating mga kababayan. Literal na basang sisiw. Kakapit sa kung anumang sidewalk yung pwede nilang kapitan, nag-aabang sa kung anong po pwedeng masakyan. Nakita natin yung isang dump truck na ng Manila local government yung ginagamit doon sa libreng sakay. So yun yung parang isa sa mga visual parameters, Willard, kung gaano kataas yung baha kanina. Meron din tayong video kanina, bangka na literal, yung dinadala ng ilang mga residente sa lalim ng baha sa Taft at saka sa Calao. So ngayon, kahit papano, medyo nakakabiyahe ng ilang mga sasakyan dito lamang sa vicinity nga ng Calao, ay may mga ilang sasakyan na nagpapatuyo ngayon matapos maanod sa baha. At siguro gamitin ko na rin itong pagkakataon na to sa mga may-ari po ng electric vehicles. Huwag na po nating i-risk na dalin pa yung ating mga EV sa ganitong klase ng mga sasakyan para hindi ho tayo umabot sa doble-doble perwisyo, Willard. Alright, Paulo. Ingat na lang sa mga commuter, pasahero at mga motorista dyan sa Maynila at ingat din sa inyo. At maraming salamat, Paulo Barcelon, nag-ulat ng live mula sa Maynila.